prinsipyo ng tinuturo nyo. Kaya may nangyari. Pero mayroon din akong nakita ng mga tao na hindi nilakaran ang prinsipyo. Hanggang salo-salo lang sila. Hanggang akin yun lang sila. Alam niyo po, ang dream ay mangyayari lang maging reality kapag kumikilos po tayo. Sabi nga, dream nga panaginip. Kaya nga sabi, managinip ka na malaki. Huwag yung maliit kasi panaginip, libre lang. Maliit pang ang panaginip mo. Lakihan mo na, di ba? Pero may responsibilidad po tayong lahat. Kung may dream ka, sundan mo na ang prinsipyo ng Diyos. Amen? Alam niyo po, nalungkot po ako at marami akong nalaman, mga very active ito sa church. Ilang taon nandito sa Israel, biglang nahuli, tapos napauwi, na thinking na lahat ng sweldo niya pinapadala niya sa Pilipinas. Tapos pagdating sa Pilipinas, yun pala, hindi maayos na yung kanyang pinagkatiwalaan. Alam mo, lungkot na lungkot po ako. Yung bahay na inaasahan niya na pinagawa, hindi napagawa. Tapos, anong nangyari ngayon? Nandoon siya sa Pilipinas, tumatawag dito para humingi ng tulong. Pero how many years na nagfudfud? How many years na nagtrabaho dito sa Israel? How many years na tumanggap at sumalo? Pero dahil hindi nilakaran yung salita ng Panginoon, hindi naging reality yung word na nai-release. Sino dito ang gusto mo maging reality yung word na masasalo mo ngayong gabi? Amen. Father, I release the anointing of the Lord upon these hands, O God. Let every words that will be released today, O God, tonight, O Lord, will be a reality to each one of us. Panginoon, hindi ako exempted dahil naniniwala ko, pinaparelease mo ang word na ngayong gabi to stretch and enlarge, that everybody will experience stretching and enlarging in finances, in spiritual, in faith. And I declare, Lord, mararanasan ng bawat pamilya namin sa Pilipinas, Panginoon, kung ano ang mangyayaring, Lord God, sa amin dito sa Israel. Father, I thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Kailangan po ang salita, pag sinasalo, hindi lang basta sinalo. Talagang wala yan. Pero kung naniniwala ka, nananampalataya, yung salita ay mangyayari, bukas, simula mamayang gabi, uumpisahan mo na magdeklara. Bukas, uumpisahan mo ng lakaran. Amen? Pag release ko ang debt-free anointing, o wala kang utang, simula bukas, wag ka mag-uutang na. Amen? Ganun yun Release mo ang debt-free anointing, pero bukas naisip mo agad, saan kaya ako mangungutang? Yung po ang sinabi ng asawa ko sa akin at the time, na walang-wala kaming pera sa Pilipinas. Dahil ang asawa ko po ay tumatanggap 1985 ng 45,000 pesos a month. Dahil nasa Saudi po siya noon. But, nung mag-full-time po siya as a pastor, hulaan nyo kung magkano po yung sinasahod namin o binibigay na love gift. Gusto nyo malaman? Gusto nyo malaman? Tanungin nyo ako. 200 pesos. So, ganun po. From 45,000, naging 200 pesos. Kaya po, actually sa Pilipinas, that time, sinasabi ko po ito noon, dahil nag-iba na po ngayon ang mga pastor. Progress na po. Noon, ang mga pastor, pag sinabi mong living by faith, talagang living by faith and by faith. Sa kanila, pag sinabi nilang living by faith, walang-wala. Yung husto-husto. Kasyang-kasya. Yan po ang living by faith. Pero actually, when we read Hebrews, yung faith chapter, alam niyo po, faith book, makikita niyo doon, it's by faith that they conquer lands. It's by faith na maraming miracles na nangyari. Kaya lang po, iba po ang naging konsepto para sa mga Filipino pastors those days.
Dahil yun din po ang naituturo ng mga nakauna. Pero ngayon po sabihin ko sa inyo, good news. Bakit? Kasi ang mga pastor ngayon sa Pilipinas, sila po ay natutong magdeklara, natutong lakaran ang salita ng Panginoon, natutong hindi hayaan ang demonyo na makaisa sa kanila. Kailangan matutunan po natin labanan ang demonyo. Kapag binubulong sa'yo na hindi mo kaya, lalo mong gawin ang pinagagawa ng Diyos. Alam niyo po, ang demonyo, ayaw niya na masaya ka. Ayaw niya na masaya ang pamilya mo. Ayaw niya na ma-promote ka. Ayaw niya na magkapera ka. Kasi alam niya na gagawin mo ang pinagagawa ng Panginoon. Amen? Sabihin mo nga sa tatlong tao, magmula ngayon, lalabanan ko ang demonyo. Amen. Talaga. Hindi pa pwede na tayo ay lulupa-lupaypay. Mga anak ng Diyos, you are the ambassador of God. Bawat isa sa atin, tayo po ang nagre-represent ng kaharian ng Panginoon. Paano maniniwala ang iba kung tayo mismo ay pinanggagalingan ng, naku, kawawa naman ako. Sasabihin mo pa sa anak mo, anak, mahirap lang tayo. Nandamay pa tayo. Hindi mo ba alam every time kung ano sinasabi natin sa anak natin, yun po ang dadalhin niya hanggang sa lumaki siya. Bakit tayo ngayon, nahirap tayo, cancer itong word na ito. Bakit tayo ngayon, hindi tayo nahihirapan magbigay sa offering? Kasi hindi po tayo na-train. Alam natin, simula sa nanay natin, binulong na sa atin, anak, kaya diyan ka lang papasok sa eskwelahan na yan kasi mahirap lang tayo. Sabi namin, pag nagtuturo kami ng School of Wealth and Success, alam nyo, ito totoo sa Pilipinas, sa Europe, sa Macau, kahit sa Amerika. Ang sabi namin, mayroon tayong teacher sa bahay. Kasi, sabi namin, tayo ay nag-graduate sa Poverty Bible School. Poverty School. At may teacher. Sino teacher? Ang teacher, ang nanay. Sinunda ng principal, ang tatay. Sasabihin ng nanay, anak, mahirap lang tayo. Sabi naman ng tatay, oo nga anak, kaya ganito. Hindi mo alam yung anak mo, hinuhulma mo kung ano ang magiging siya pagdating ng araw. Ngayon pa lang, sabihin na natin kung anong gusto natin makita sa anak natin. Amen. Sabihin mo na number 1 siya. Sabihin mo na that he will excel. Sabihin mo na yayaman siya in the name of Jesus. Alam niyo po, ito ang problema po sa mga Pilipino. Sabi ng tatay, anak, magtapos ka lang. Magtapos ka. Nakatapos, walang trabaho. Kasi kulang yung deklarasyon. Di ba? Kaya nga iba pa nakapagtapos. O yun, nag-asawa na. Alam nyo, ang dapat na deklarasyon natin, anak, pag kinakausap natin, may mga anak dito. Yan. Alam mo, it doesn't matter kung preschool pa ang anak mo, baby pa. Kausapin mo na. Para yun na ang mangyayari sa kanya. Amen? Sasabihin mo sa anak mo, anak, magtatapos ka, at magkakaroon ka ng negosyo, sarili mong negosyo, at ikaw ay yayaman, o ikaw ay pupunta sa ibang bansa, o ikaw ay magiging presidente ng kumpanya. Alam nyo, tayo ang magbubuo ng destiny ng anak natin. Kung ano ang sinasabi natin sa kanila ngayon, yun ang lalakaran nila. Amen? Right now, I want to declare upon our children, our descendants, I declare, they will be excelling in the name of Jesus. At sila ay magkakaroon ng magagandang trabaho. At sila ay magkakaroon ng mga masunurin at madaling pakisamahan at mayamang mga asawa in the name of Jesus. Amen. Gusto natin sila, di ba, magkaasawa din? Gusto natin magkaapo. Aba ngayon pala, deklarahan mo na. Praise the Lord. Nag-enjoy ba kayo? Hallelujah. Okay. Number 1, believe that it is God's will for you to stretch and enlarge your vision. Alam niyo po, naalala ko, may isang Bible character, si Mephibosheth noon. Mephibosheth. Siya po ang anak